Ito ang huling beses na magkikita tayo ang tagapagmana. Maghanda ka. Biglang natigilan si Baste sa kanyang narinig. Hindi siya nakapaghanda sa sinabi niya ng aswang. Hindi na rin niya nahabol ito ng tuluyang lumayo sa kanya hanggang sa naikanlong na ito ng dilim. Lulubog siyang naglakad pauwi. Nung makalabas siya ng gubat, ay nakita niyang nakasunod sa kanya si Perlita. Anong ginagawa mo? Ba't nandito ka sa gubat? Sinundan kita, Baste. Nag-aalala ako na baka may masamang mangyari sa'yo. Hindi mo na dapat ginawa yun. Baka mapahama ka lang. Kahit na, hindi kasi ako matahimik. Kung alam ko na sa panganib ka. May konti akong alam tungkol sa pagpuksa ng mga aswang. Magaling na guro ang lolo mo. Kaya kitang tulungan. Sabihin mo nga sa akin, may nabanggit ba ang lolo ko tungkol sa akin? Meron. Pero ayoko sa akin manggaling ang katotohanan yun. Wala akong karapatan. Kung ganun, binibigyan kita ng karapatan. Sabihin mo sa akin. Tinitigan ni Baste sa Perlita. Ang mga kamay niya ay marahang humawak sa balikat ng babae. Hindi ito tumutol. Sa halip, pumikit siya at naramdaman ang mabigat na paghinga ng binata. Ang kanilang mga looy magkalapit na halos magkadikit at unti-unting lumapit ang kanilang mga labi sa isa't isa. Nang maglapat ang kanilang mga labi, tila huminto ang oras. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula silang magyakap ng mahigpit. Sa bawat haplos, mas lalong lumalalim ang kanilang koneksyon. Dahan-dahan nilang isinuko ang kanilang sarili sa init ng sandaling yun. Ang malamig na damuhan kung saan nakalapat ang kanilang mga hubad na katawan, ang tanging tila naging saksi sa kanilang pag-iisa. In a world where the only certainty is uncertainty, improving